But with China, there are so many and there were so many projects that have been canceled that could also have generated tens of thousands of employment. Kagaguhan po ninyo, Richard Heydarian, at iyong mga among proxies tulad Manuel Pangilinan, Ramon Ang et al. And of course, your ultimate boss, United States of America, Deep State. Heydarian at yung kanyang pangkat, speaking at the Saturday Forum in Quezon City, calling for de-risking, urged to limit China's grip on Philippine infrastructure. Si Heydarian po ang moderator po doon sa talakayan na yon. And ito po ay kabahagi po ng kanilang justification doon sa pagsunggab ng 20% ng National Grid Corporation shares ng Maharlika Investment Fund na tulad ng sinabi po natin noon pa man, wala namang papasukan na investment kundi Philippine power sector para kumita po yan. Which is ironic kasi they privatize the Americans and the yellows and the proxies ng Amerikano, privatize the Transco, Transmission Corporation dati, and the whole energy sector po ng Pilipinas, at ngayon gusto nilang bawiin for a private party also, which is the Maharlika Investment Fund, which is a public-private partnership lagi. So, but nilagay ko po sa gitna yung ulat mula 2022 ba yan. Anyway, it already shows the China loan application for 3 rail projects deemed canceled, PPP funding from other countries. Where are the funding from other countries, or where is? Kasi wala nga, so singular dapat ang gamitin dyan. But with China, there are so many and there were so many projects that have been canceled that could also have generated tens of thousands of employment sa construction na po ngayon mismo na nasa krisis ng ekonomiya po at empleo ang Pilipinas. Kagaguhan po ninyo, Richard Heydarian, at iyong mga among proxies tulad Manuel Pangilinan, Ramon Ang et al. And of course, your ultimate boss, United States of America, Deep State. Kado, ano may dadagdag mo dito? Binanggit mo na yung pangalan nung Enrile. Really, Heydarian, yan na yung kabal nila, no? At actually, kung gusto talaga ng administrasyon na ito na ibalik sa gobyerno kontrol ng ating kuryente, ang utang ho ng mga power plants, kabuuan ng power plants sa mga consumer ay lampas ho ng 1 trilyong piso. Maliit na maliit ho yung pera ng Maharlika. Kaya-kaya ho sa 1 trilyong piso, lampas pa. Na kung utang dyan ng Meralco ay 300 to 400 billion yata. Na i-convert yan into, as a first step pa lang, into 51% equity ng gobyerno para magkaroon ng kontrol ng gobyerno sa sa power industry. Yan ho ang gamitin yung equity. Papayag ho ang mga consumers na gamitin nyo yung equity para mabalik lang sa gobyerno at sa taong bayan ang kontrol ng elektrisidad. You are playing a very small game. Binunyag na yan ang ating kaibigang pumanaw na, si Jojo Borja. At ngayon, masipag na kinakalkal ni Butch Hunya, yung mga refundables. Hindi ho tumutupad sa regulatory period. Every 4 years dapat mayroong pagsusukat